Yan guys, welcome sa Oblis Collection. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, ang channel ko po ay nagre-review o nag-review ng mga bagong unit na makikita nyo kahit anong transportasyon, motor, truck, bus, kotse, or tren. Guys, ay pinapakita ko dito sa channel ko. Kaya please subscribe po at pa-click na rin ang notification bell. At kung may time po kayo, i-check nyo po yung channel ko. Andun po yung ibang mga video ko. For today's video guys, i-review po natin ang isang Mirage hatchback. Kaya ito na guys, simulan na natin to. Para sa mga maraming katanungan dyan about sa sasakyan or sa mga maintenance, wag nyong i-skip ang video na to guys kasi napaka-importante po nito. Malalaman nyo dito kung ano yung mga dapat i-monitor, lalo na sa mga baguhan po, sa mga hindi po nakakaalam, at sa mga nagkaroon ng first time na sasakyan. Para sa inyo po ang video na to. So pakitutukan po hanggang sa dulo. Alright. Hello guys! Unang-una guys, bakit nga ba tinatawag na hatchback itong ating Mirage? Sa tingin ko dahil dito, compared kasi sa Mirage G4, ang Mirage G4 ay may extra luggage compartment o mas malaki ang compartment kesa dito sa ating Mirage hatchback. So parang paumbok. Unlike dito sa ating hatchback, so wala siyang puwet, naka-flat lang siya, kaya siguro tinawag na Mirage hatchback guys. At ang Mirage G4 kasi natin is luggage compartment ang meron sa likod niya. Ito namang hatchback natin ay rear door na guys. Katulad siya ng ibang sasakyan, tulad na lang halimbawa ng Expander, Montero, na parang flat sa likod at pintuan na, tailgate yung nasa likuran niya, kaya siguro tinawag tong hatchback. Mirage hatchback ay naka bulb type pa rin pagdating sa taillight. Pasensya na, medyo maliwanag. Ayun o. Meron siyang nabibili na accessories, yung LED lights, yung nandito na sa gilid. So yun nga lang, aftermarket na yun, wala sa kasa nun guys. Tapos reflector, compact taillight. Tapos check din natin yung likuran sa loob. Ayan, hindi siya ganun kalakihan pero pwede na. Mas malaki pa rin naman yung yung sa G4. Tsaka ito, andito rin pala yung niya, yung spare tire niya. Tsaka guys, ito pa pala, naka-mags na rin po pala yung spare tire niya. Kasi nga 'di ba sa ibang sasakyan, yung ibang spare tire nila is naka-rim pa. So ito naka-mags na talaga. Ano ipapansin nyo, mags type na yan. So kapag halimbawa naplatan kayo, tapos pinalik nyo to, talagang compact siya sa 4 wheels natin na original. Yan, medyo safe na safe to kasi nasa loob talaga. So ito nga palang nasa vlog natin ngayon guys ay isang GLX automatic transmission. Paano ko nasabi? Malalaman nyo kung isang GLS or GLX ang isang sasakyan, kung high end siya or low end, kapag ito ang outer door belt molding. Bulol pa ako dun since naka GLX tayo, low end po yun ng Mirage hatchback. Nakaitim lang siya, yan plain black, wala siyang Pero kung ang Mirage hatchback natin ay GLS or high-end, kahit anong sasakyan, basta high-end, naka-chrome siya. Naka-chrome tong mga to, tong belt molding na to hanggang likod. Yan.
napalilibutan ng chrome ang ating high-end na sasakyan. Kahit anong brand pa yan, kahit anong sasakyan, wag lang truck guys ha. Yung mga tinuturing nating model car or yung mga kotse, basta naka-chrome to guys, high-end yun. Pero ang iba kasi, ang ginagawa nila, bibili sila ng low-end na sasakyan, tapos pagmumukain nilang high-end pag tinitingnan sa labas. Kasi pwede tong palitan. So pwede natin tong papalitan. Meron namang nabibili sa labas ng mga chromated na parts. So kapag pinalitan ng isang low end ng mga chrome na mga parts tulad nito, yan, tulad sa salamin, kasi usually ang salamin pati to chrome yan kapag high end Kapag pinalitan yan, magmumukha na siyang high end. So pwede naman yun guys, pwede naman nating papalitan. Depende naman yan sa natin, mood natin Kung hindi tayo kung hindi tayo nagagandahan. So pasok naman po tayo sa loob. Papakita natin kung bakit ko naman nasabing automatic transmission to. Okay. Ayan. And guys, unang-una, syempre makikita nyo siya sa shifter. Ayan Kasi pag manual ang shifting nyo, wala siyang ganitong cover. Ayan, rubber lang yan na kulay itim. Tapos ito nakanab na. Pero ito, since automatic transmission to guys, meron tayong makikitang P, park, tapos reverse, neutral, drive, tsaka yung B. So ano nga ba ang meaning nitong B na nasa baba? Bagyo? What? Sa mga hindi pala nakakalam guys, ang BI stands for brake. So siya ang engine brake natin. Kasi usually sa mga lumang sasakyan, wala pa tayong ganito. So ang kinokontrol lang dito is yung manubela tsaka yung gas. Since meron tayong B na shifting sa pinakababa, hindi ka na masyadong mahirapan, lalo na kapag pababa, slow down yung daan. Yan ang purpose. Ito, luggage compartment. Hindi pala. Ito yung sa dashboard compartment, glove box. Yan pwede nyong lagyan ng mga important papers, lisensya or RCR. Diyan pwede nyong ilagay. Tapos ito guys, passenger airbag. Safe na safe yung mga katabi ni driver, syempre. Tapos guys, since since GLX lang siya, medyo low end, so hindi pa siya naka-monitor. So naka-audio siya pero parang lang siya, di Bluetooth. Pero kung sakaling nakabili kayo nito at meron naman kayong pera pa na extra pang upgrade, syempre pwede nyo naman siyang i-upgrade to monitor na audio, kasi mas advance yun. At yun na rin yung nasa GLS natin na Mirage hatchback. Pwede naman siyang kapitan nun, kasi may mga abang po tayo na empty plug instrument panel or yung mga socket sa loob, or papalitan to guys kung sakaling mag-upgrade tayo ng monitor. Ito, mga AC switch. Medyo basic na lang to guys, malalaman nyo na rin to sa mga first timer na magkasasakyan. Matututunan nyo na lang yan sa bandang huli na kapag ginagamit nyo palagi itong sasakyan nyo. Tsaka dito pala guys, yan, dito tayo babase ng VIN number or yung chassis number natin. So dito nakasulat yung pinaka uniqueness or napangalan ng isang sasakyan. So ito yon guys papakita ko. Itong PAE 17 digit yan guys. So ito yung chassis number nya. Yan, kumbaga siya lang ang meron nito na pangalan, kasi iba-iba na yan iba-iba na sa kada sasakyan yan. So, kung minsan napapalitan ng plate number, madaling palitan.
Pag pinalitan ng plate number, hindi mo na makikilala ang sasakyan. Pero kapag ito ang pinalitan, i-check mo lang yung under chassis niya, yung sa ibaba or yung mga palatandaan nito sa ilalim ng hood, meron din siyang nakasulat na ganito. So makikita natin yung kung talagang ano siya, kung talagang ito nga yung sakyan nyo, halimbawa matanggal to. Tsaka napaka-importante din pala nito guys, lalo na kapag maghahanap kayo ng pyesa nyo sa sasakyan or magpapaservice na lang kayo. Napaka-importante ng chassis number na yan kasi yan ang unang hinahanap kahit anong brand. Yan, basta may ganyan kayong palatandaan or dala na nakasulat or nasa ORCR, madaling matitrace ang sasakyan nyo, yung pinaka-code nya. Okay, please guys, pa-subscribe po. At sa mga ibang sumusuporta po sa channel ko, mga nakasubscribe na, maraming salamat po sa inyo. Sa mga bago pa lamang po dyan, please guys, subscribe po. Pa-support naman po ng channel. At pa-click na rin po ng notification bell para marami pa po tayong matutunan or maabangan na video na gagawin ko pa. Okay. So nga pala guys, hindi pa tapos ang ating review. Kapag low end pala, halimbawa itong hatchback GLX automatic transmission, GLX automatic transmission o manual transmission, basta GLX low end yan guys. Ang kakulangan nito sa high end ay wala siyang ABS sensor. So ano nga ba ang ABS sensor? Anti-lock braking system. Wala siyang ganun sa gulong. Yan, talagang brake lang to guys. Yun ang nakapagpa-astig kasi sa ating GLS kesa dito sa GLX. Kasi talagang ano na siya, fully compact with ABS talaga siya. Rear and front. So ito wala pa guys, oh. Yan, dito makikita yan kadalasan eh. Parang ano siya, parang cable lang. Ito ano lang yan, brake fluid yan, dalawa ng brake fluid. Yan. So wala siyang ABS. Pero ang ganda na ng mugs nyo, talagang high end na rin ang mugs, oh. Power mugs guys. Mitsubishi hatchback. Open naman natin ang hood nya. Check natin yung mga nya, mga tawag nito, mga parts sa engine hood. Para sa mga hindi pala nakakaalam pa, dito po ang bukasan ng engine hood natin. Yan, sa ibang sasakyan, mga ibang Toyota brand or sa Toyota kasi dito sa ilalim, pero ito dito sa gilid. Toyota Vios dito. Ayan. Yan, open na natin So yan, kapag bago pang sasakyan, syempre napakalinis pa nito. Yan, sobrang linis pa nito, makikita nyo. Pero kapag tumagal yan, magkakaroon siya ng mga alikabok or putik, mga dumi. So ito guys, itong mga reservoir natin, kapag bago, wala pa siya sa tamang maximum ng fluid. So kailangan natin itong dagdagan. Ayan, ito yung sa coolant. Ayan, ayan, pasensya na, hindi masyado makita. Pero ito yung F, kumbaga maximum or full. Ito naman yung L, ibig sabihin is low. Kapag bumaba to sa F, itong fluid na to, so kailangan natin siyang dagdagan. Kahit palampasin natin hanggang dito sa guhit. So usually guys, madalas dapat nyong chinecheck to. Regular dapat. Kasi lalo na kapag aalis kayo ng bahay, pupunta kayo sa malayong lugar, long drive. So napaka-importante nito guys na ma-monitor nyo yung level nya. Yan, Tapos ano pa ba? Itong brake fluid, yan, may level din siya. May level gauge din yan.
So hanggang dito. So tama naman. Hanggang dito lagi yan. Medyo malabo ah. Yan. Hanggang dito. Yan, hanggang dito yan guys ah. Tapos ano pa bang mga kailangan tandaan kapag syempre first time nating magkasasakyan. So itong battery natin guys, kapag naglolo ko na or umabot na siya ng 2 years and a half or 3 years, so makakaramdam ka na dyan ng pagbabago sa mga electrical, sa ilaw, pati sa busina. Unang-una mong marirealize na medyo hihina yung headlight mo, yung mga ilaw. Tapos medyo hihina rin ang tunog ng horn. So dito yon nagkakaproblema na. So kailangan na natin siyang ipa-check or dalhin sa kasa or bilan ng bagong battery. So ang bagong battery na kakabit dito guys ay yung mas malaki na. Kasi ito yung pinaka pinaka built-in battery niya, medyo maliit. So ang kakabit natin dito na battery kapag halimbawa papalitan na is yung 1 SMF na. And medyo malaki na dito guys. Yan ha. Tapos ito pa, ang washer reservoir. Yan, syempre wala pang laman kailangan lagyan nyo ng laman. Meron tayong nabibiling washer fluid aftermarket na yun guys, yung parang may halong sabon, pero pwede naman sigurong tubig lang, kasi yung iba syempre gusto yung mabula. Nasa inyo naman yan. May washer fluid naman tayo aftermarket sa labas na bibili, or tubig pwede na. Yan Tapos ito pala guys, medyo delikado to sa mga daga. Itong paboritong kitkitin ng daga na mga mga dagang maliliit or yung mga dagang walang mapuntang bahay. Ito yung madalas kinikit-kit nila. So meron din pong nabibiling anti-rat bite spray, silicone fluid, na kapag naamoy ng daga yun, syempre malalason siya or hindi na siya pupunta dito sa parte na to. Kasi kapag once na magka-problema sa kahit anong circuit ng engine harness ang sasakyan, syempre didispalya, minsan mararamdaman mo sa mga ilaw, pati na rin sa starting, ignition. Yan, magkakaroon siya ng side effect. Kaya kailangan check mo rin bago umalis or may mga lakad ka. Tsatsagain natin i-check yan. Baka may mga daga-daga yan, or kung halimbawa day off mo, yan, check natin yung mga to kasi importante to guys. Alright. So other concern guys, kung alam ko, i-comment nyo lang sa baba, sasagutin ko yan guys. Okay, basta pa-subscribe lang po. Yan. So punta ulit tayo dito sa harap. May ipapakita lang ako sa inyo guys. Sa ibang hindi pala nakakalam, ito ay para sa tire pressure o yung karga lang ng hangin sa gulong. So kung mapapansin nyo, ang size ng gulong natin ay 175 55 R15. So hindi to yung normal na size ng gulong ng bagong sasakyan, lalo na itong Mirage. Kasi itong Mirage, ang usually original size niya is 165 65R16, mga ganon. So ito upgraded na talaga, pinalitan na rin pati ng tire size. So dito na tayo guys. Kapag nasa normal na size ang gulong, 165 65R14 pala, 79S, ang tire pressure niya na dapat mong ikarga ay nasa 35 sa harap o sa likod. So kung halimbawa naman update tayo, upgrade ng size ng gulong, ginawa nating 175, mas malaki sa dati, 55R15, so magiging 32 na lang siya.
front and rear din yan guys. Kasi kapag sumobra doon, maaari siyang sumabog. Kapag sumobra dito sa 32, maaari siyang pumutok or sumabog kapag, lalo na kapag mabigat ang karga. Yan, may tendency siyang sumabog or pumutok, maplatan kayo bigla. So ayan, dito tayo magbabase. Yan guys, karamihan sa mga bagong sasakyan ngayon, syempre naka-automatic na yung mga window switch natin. Yan, talagang hindi na tulad ng dati na mamumuwersa ka pang ikutin. Ito switch na lang. Karamihan sa mga bagong sasakyan ngayon. Alright. So ayan, meron na rin siyang antena na nakabuild. So ayan lang guys, salamat po pala sa matyagang panunood sa aking vlog. At sana wag niyong kalimutang mag-subscribe at comment na rin po sa mga katanungan nyo guys. Alright, thank you. This is Oblis Collection. Bye bye.